Mainit ang hapon. Isa sa mga hapon na parang ang araw ay may galit sa balat, kung saan kahit ang mga langgam ay tila naglalakad ng dahan-dahan. Sa gitna ng malawak at maalikabok na bakuran ng rancho, may isang tunog na hindi bahagi ng karaniwang araw. Isang tunog na nagpasimangot sa bawat lalaki roon. Klang! Bumukas ang gate ng panulat. Isang malakas na bakal na tunog na tumama sa tenga ng lahat ng naroon, at kasabay nito, isang katahimikan na mas nakabibingi pa. Kusang nakalaya Benides, sigaw ng isang boses. May nahulog na kape. May sumigaw ng isara ang kabilang gate, at may sumubok pang abutin ang lubid. Pero huli na. Sa gitna ng arena, nakatayo ang halimaw. Si Rex. Hindi ordinaryong aso. Isang German Shepherd na mas malaki sa karaniwan. Ang mga balahibo niyang itim at abuhin ay tila palaging nakatayo sa tensyon, at ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang mga mata niyang iyon, para bang hindi mata ng hayop. Para silang mina ng alaala, masyadong malalim, masyadong madilim. Walang gumalaw. Walang nagtangkang lumapit. Hindi ang mga tagasanay, hindi ang mga matagal ng cowboy, hindi kahit si Grant, ang pinakamatandang handler na tila hindi natatakot kahit sa demonyo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, nasa labas siya, bulong ng isa. Walang harang Walang sinuman ang makakalapit dyan ng hindi tinatagan. At totoo iyon. Alam ng lahat. Ilang beses na nilang sinubukang pakitunguhan si Rex. Ilang lubid ang napunit, ilang kenel ang kanyang sinira, ilang tao ang kanyang sinunggaban kahit walang dahilan. Isa siyang ticking time bomb. Ngunit ngayon, sa harap ng mga naninigas na lalaki, sa ilalim ng araw na parang bumubulusok, may isang kakaibang tanawin ang gumuhit sa paligid. Isang maliit na batang babae. 6 na taong gulang, blonde ang buhok na nakatirinta sa likod, at may backpack na may mga sticker ng unicorn. Nakasuot ng maruming bota, at sa halip na umatras sa kabuluhan, siya ay umabante. 1, 2, 3 hakbang. Paunti-unti pero diretso. Hoy! 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 Sigaw ng isang rancho hand, tinuturo siya. San galing yang bata? Si Ethan, ang bagong trabahador na ama ng bata, ay agad lumingon at muntik nang malaglag ang hawak na timba. Lily! Hindi siya sumigaw para takutin ang bata, kundi para pigilan ang mundo sa pagguho. Pero si Lily ay hindi nakatingin sa ama niya. Nakatingin siya sa aso. Sa mismong sandali na yon, tinitigan siya ni Rex. Isang titig na puno ng tensyon, ng kalkulasyon, ng instinct. Ang buntot ng aso ay tuwid, ang katawan ay parabang pinulupot na spring. Tapos ang imposible. Itinaas ni Lily ang kanyang maliit na kamay. Isang simpleng galaw, walang takot, walang panginginig. Parang sinasabi lang niyang, "Hi." Sumigaw si Grant mula sa dulo ng bakod. "Alisin niyo yan dyan." Sasaktan siya ni. Pero hindi na niya natapos ang sinasabi. Dahil si Rex, sa halip na lumundag o mungol, ay tumigil. Huminto siya. Isang hakbang mula sa batang babae. Ang kanyang mga tainga ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang mga mata, dati ay matalim, ay tila lumambot. Parang may kinilalang lumang alaala. Parang may naalalang wala roon sa rancho. Tila isang ulap ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga lalaking kanina'y sumisigaw, ngayon ay parang nawalan ng boses. Si Ethan ay nakatitig lang, nakabuka ang bibig, hindi alam kung tatakbo o luluha. Si Lily ay lumuhod. "Doggy," bulong niya. Umunggol si Rex. Hindi yung mabangis. Isa yung parang buntong hininga. At sa harap ng lahat, ang halimaw ng rancho ay lumapit, dahan-dahan, tumigil sa ilang pulgadang layo sa bata at ipinikit ang kanyang mga mata. Parang bata. Parang pagod. Anong? Basag ang boses ni Caleb, isang matandang ranchero na bihirang magsalita. Si Grant ay hindi makakibo. Kumapit siya sa bakod na parang kinuryente. "Hindi totoo to," bulong niya. "Hindi pwede to eh." Ang gate ay dahan-dahang isinara ng isang kamay na nanginginig. Si Rex ay hindi gumalaw. Si Lily ay ngumiti. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumausdos sa balikat ng aso. At doon, sa gitna ng rancho, sa gitna ng araw, sa gitna ng takot at gulat ng lahat, nagsimula ang isang bagay na hindi pa nakikita ng sinuman roon. Isang bagay na mas totoo pa kaysa sa lahat ng sinanay nilang hayop.
Lily, hinal ni Ethan habang dahan-dahang lumapit. Anak, halika na. Halika na sa akin. Tumayo ang bata at tumingin kay Rex. Babalik ako bukas, ha? Isang ungol ang isinagot ng aso. Tila ba ito'y isang pangako? Tila ba narinig at naintindihan niya? At sa bawat lalaking naroroon, isa lang ang tanong sa kanilang isipan. Sino ba talaga ang batang to? At bakit siya lang ang kayang patahimikin ang halimaw? Nang gabing iyon, halos walang natulog sa rancho. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi nila maipaliwanag na paghanga. At isang kaba sa dibdib na parang may binuksang lihim. Isang lihim na matagal nang tinatago ng isang aso na walang tiwala sa mundo. Ngunit nakahanap ng isang batang handang makinig. 5 buwan bago lumaya si Rex sa rancho, malayo pa siya sa mga alikabok ng kabukiran. Sa lungsod, sa likod ng isang reinforced na kennel sa isang police ay sham facility, isang kwento ng karangalan ang unti-unting nabubura. Ang dating sigaw, "Release Rex," ay tunog ng kumpiyansa noon. Isang utos na laging sinusunod ng isang aso na tila isinilang para sa serbisyo. Isang sunod-sunod na pagsagip. Isang tagumpay sa droga. Isang hostage recovery. Sa tuwing papasok si Officer Cole Ramirez sa training yard, si Rex ay alerto, panatag, at palaging handang sumaba. Ang koneksyon nila ay hindi gawa sa takot o purong disiplina. Ito ay tiwala. Good boy, bulong ni Cole tuwing pagkatapos ng isang mission. At si Rex, palaging dumikit sa kanya, buntot na mahinang kumakampay, mga mata na tila nagsasabing anong susunod, partner. Pero ang huling mission na yon, hindi na ito naging bahagi ng kwentong pinagmamalaki. Umulan noong gabing iyon. Hindi basta ambon, kundi buhos, may kasamang kulog na tila sumisigaw ng babala. Isang distress call ang natanggap, isang lalaking armado, nagbabarikada sa isang abandonadong apartment building, may hawak na batang hostage. Lalaki. Galit. Wala nang mawawala. Isang senaryong hindi pwedeng palampasin. Kailangan ng bilis. Kailangan ng precision. Cole at Rex ang unang dumating. "Let's go, buddy," anya habang pinapababa si Rex mula sa unit. Humampas ang ulan sa balikat niya, malamig at matalim. Si Rex ay tahimik. Nakatutok. Hindi kinakabahan. Sanay sa gulo. Pero sa loob ng gusali may iba. Humina ang ilaw. Amoy amag. Amoy takot. At sa kabila ng sirasirang hallway, isang sigaw ng bata ang pumunit sa katahimikan. Isang hiyaw na kay nipis, kay daling baliwalain, kung hindi ka aso. Nag-iba ang tindig ni Rex. Kumalas siya kay Cole at tumuro ang ilong sa isang pinto sa ikalawang palapag. "Diyan," bulong ni Cole. Umungol si Rex, isang mababa, kumpirmadong tunog. Nagdesisyong pumasok si Cole. Binuksan niya ang pinto dahan-dahan, baril na handa, si Rex sa likuran niya. At doon nila nakita ito. Isang lalaking balbasarado, may hawak na kutsilyo, nakatayo sa likod ng isang maliit na batang babae, siguro mga 5 o 6. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Ang luha ay gumuguhit sa pisngi. "Huwag kang lalapit," sigaw ng lalaki. "Papatayin ko to." Huminto si Cole. Pinagpapawisan siya kahit malamig. "Kalma lang, sir. Wala kaming balak saktan ka. Ilabas mo lang ang bata." Pero biglang gumalaw ang lalaki, itinaas ang kutsilyo at sumigaw. "Rie!" At gaya ng rocket, sumugod si Rex. Isang iglap. Isang kagat sa braso. Isang bagsak. Isang sigaw ng bata. Pumikit si Cole. Hindi sa galit, kundi sa kabiglaan. Ang suspect ay natumba. Nalaglag ang kutsilyo. Pero ang bata dumudugo ang braso. Nahulog. Napilayan. At nang bumaling siya kay Rex, hindi siya nagsabi ng isalamat. "Huwag akong lalapitan." Isang sigaw na mas malakas pa sa ulan. Isang sigaw na hindi kinalimutan ni Rex. Pagkatapos ng gabi na yon, hindi na bumalik ang dating Rex. Kahit anong training, hindi siya tumugon. Tuwing naririnig ang boses ng bata, kahit sa layo, napapaurong siya o lumulundag sa likod ng kennel. Bawat utos ay tila pasakit. Bawat uniform ay tila banta. Si Cole, bagamat sinubukang manatili, ay hindi na rin pinayagan pang humawak sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan siyang ilipat sa ibang handler. Wala ni isa ang nagtagal ng higit sa 3 araw. Ang verdict?
Untrainable. Dangerous. Liability. Ang dating bida ng Lisham ay naging anino sa loob ng kennel. Laging alerto. Laging handang umatake. Pero sa likod ng galit ay takot. Takot na nakita ng isang tao lang sa buong presinto, si Officer Ramirez. Hindi siya masama, anya sa huling meeting. Wasak lang siya. Pero ang mga desisyon ay hindi batay sa emosyon. Si Rex ay ipinadala sa isang lugar para sa mga huling pagkakataon. Sa isang rancho na kilala sa pagsubok na ayusin ang mga sirang hayop bago sila tuluyang tapusin. Makalipas ang ilang linggo. Sa rancho, bumaba mula sa lumang pickup truck si Ethan at ang kanyang anak na si Lily. Bago pa siya makaabot sa unang hakbang ng opisina, napalingon si Lily sa isang gilid ng lupa. Isang mataas na kulungan, may makapal na rehas, at sa loob nagmamasid ang isang German Shepherd. Ang mga mata nito ay matalim, ang katawan ay parang pinulupot na tanikala. "Doggy," bulong ni Lily. "Huwag mong lapitan yan," mabilis na sabat ni Ethan. "Delikado yan." Pero hindi na bahala si Lily. Tinitigan lang niya ang aso na para bang may nakita siyang pamilyar. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit ang eksena. Tuwing may break si Ethan sa pagtatrabaho, dadaan si Lily sa bakod ni Rex. Minsan, tinitignan niya lang ito. Minsan, nagsasalita ng malumanay ng mga simpleng bagay. "Anong pangalan mo? Bakit ka malungkot? Gusto mo ba ng kaibigan?" Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaatras. At hindi rin siya tinatakot ni Rex. Sa halip, si Rex na kinatatakutan ng lahat ay dahan-dahang nagsimulang kumilos. Hindi para umatake, kundi para sumunod. Noong isang hapon, habang pinupuno ni Lily ang timba ng tubig, napansin ito ni Grant mula sa bintana ng training barn. Umiling siya. "Tinatabihan ka ng asong yon, alam mo ba yan?" tanong niya kay Ethan. Wala namang ginagawa. Tahimik lang siya. Hindi siya tahimik. Binabantayan ka niya. Masama ba yon? Kung ang bantay ay dati nang umatake sa handler. Pero kahit anong pangaral ni Grant, hindi niya maalis ang katotohanang nakikita ng lahat, si Rex ay dahan-dahang nagbabago. Kapag si Lily ay lumalapit, si Rex ay tumatayo. Kapag siya ay umaalis, sumusunod ang tingin ng aso, hindi bilang isang predator, kundi parang isang anino. Isang bagay ang maliwanag sa mga mata ni Rex, siya ay hindi galit. Siya ay naligaw. At sa isang bata, siya ay muling nagkakaroon ng direksyon. Mula sa unang araw ng pakikipagtitigan ni Lily kay Rex, ang mga batas ng rancho ay tila unti-unting nabubura. Araw-araw, habang si Ethan ay abala sa pag-aayos ng mga balde ng tubig, pagbubuhat ng dayami, at pakikipag-usap sa mga kapwa rancho hands, si Lily ay dumidiretso sa may panulat ni Rex na para bang hindi siya isang bata sa delikadong lugar, kundi isang bisita sa bahay ng matagal ng kaibigan. May bitbit siyang maliit na apple juice, minsan ay crackers, minsan ay wala, kundi boses lamang na puno ng kabaitan. "Hi, doggy," bati niya sa araw na yon, habang ang alikabok ay malumanay na bumubuo ng ambon sa paligid. Nakatayo si Rex sa sulok ng kanyang enclosure, hindi galit, hindi rin tulog. Gising siya, nanonood. Ang mga mata niya ay nakalock kay Lily mula sa unang hakbang ng bata sa lupa. Pero wala ni isang kib. "Wala ka bang gusto?" tanong ni Lily, pasimpleng tinulak ang cracker sa pamamagitan ng isang stick sa pagitan ng mga bakal ng kulungan. Inamoy ito ni Rex. Hindi kinain pero hindi rin sinira. Hinayaan lang niya itong andoon, parang nirerespeto ang alok. Napangiti si Lily. "Okay lang. Baka busog ka pa." At parang sagot, umupo si Rex. Walang utos. Walang reward. Basta umupo lang. Sa loob ng barn, pinanood ni Grant ang lahat mula sa siwang ng bintana. May hawak siyang clipboard na hindi niya nababasa. Ang mga mata niya ay makitid, ang pangay mahigpit. "Hindi maganda to," ungol niya. Mas lalong lumalapit. Walang alam sa tamang distansya. Wala rin siyang training. Pero hindi naman siya sinasaktan ng aso, sagot ni Caleb sa likod niya. "Sa tingin mo ba kung gusto siyang saktan ng hayop na yan, hindi pa siya winasak? Hindi yan ang punto. Hindi ito laro. Yan ay asong sumalakay sa trainer, pumutol ng chain, at pinunit ang rehas. Hindi siya alaga. Isa siyang problema." "Baka hindi siya problema sa lahat," sagot ni Caleb, sabay lakad palayo. Sa labas, patuloy ang routine ni Lily.
Bawat araw, isang hakbang palapit. Bawat araw, isang piraso ng tiwala. Hanggang isang hapon, dumating ang hindi maiwasang sandali. Lily! Anong ginagawa mo? Sumigaw si Ethan nang makita ang anak niyang lumagpas sa linya ng bakod. Ang maliit niyang katawan ay nasa mismong dulo ng bukas na espasyo ng panulat ni Rex. Isang hakbang pa at andun na siya sa loob. Si Rex ay hindi gumalaw. Nakatayo lang pero ang katawan ay alerto. Umalis ka dyan ngayon din, sigaw ni Grant habang papalapit, nanginginig ang boses sa tensyon. Put ng ina, tatakbo yang hayop na yan sa isang segundo. Ethan, kunin mo yung anak mo. Pero hindi sumigaw si Lily. Hindi rin siya gumalaw. Tumalikod siya, at may hawak na piraso ng tela sa kamay, isang laruang bani na nakatali sa kanyang bag, doggy, anya, at dahan-dahang iniabot ito. Sayo na to. Tumingin si Rex sa laruan. Tapos kay Lily. Ang dila niya ay dumampi sa gilid ng bibig. Isang mahinang ungol ang lumabas, hindi babala, kundi tila alinlangan. Inabot ni Grant ang leash, pumasok siya sa panulat. Okay, yan na, Anya. Hindi ko napapayagan to. Grant, hintay lang, sigaw ni Caleb. Pero huli na. Sumugod si Grant papasok, itinaas ang leash, at sa kanyang malakas na tinig, Rira. Umupo ele. Parang kulog ang sigaw. At parang kulog din ang sagot. Isang ungol. Isang mabilis na pagtayo. Si Rex ay sumabog sa harap ng gate, hindi para umatake, kundi para harangin. Rira, down. Down. Lalong lumalim ang ungol ng aso. Ang kanyang mga mata ay namuo sa galit. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa takot. Grant, umapakaday hakbang, sigaw ni Caleb, habang ang lahat ay nanonood sa gilid ng arena. Si Ethan ay hawak na ang kanyang anak. Si Lily ay parang estatwa, pero hindi umiiyak. Tinitingnan lang niya si Rex. Hindi siya susunod, ungol ni Grant, hindi umatras. Kailangan ng dominance. Kailangan niyang malaman kung sino. Doggy, bulong ni Lily. Isang salita. Isang pangalan. Si Rex ay tumigil. Walang utos. Walang galaw. Basta, huminto. Dahan-dahang bumaba ang ulo niya. Nawala ang tensyon sa kanyang balikat. Ang galit sa kanyang mata ay lumambot na parang tinunaw ng init ng araw. Lumingon siya sa bata, at sa presensya ng lahat, sa kabila ng galit, sigaw at tensyon, si Rex ay umupo. Sa tabi ni Lily. Parang sinasabi niyang, akin siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Walang makapagsalita. Si Grant ay napatigil. Pigil ang hininga, nanginginig ang mga daliri. Hindi. Hindi totoo, tueng. Si Caleb ay naglakad papasok at maingat na nilapitan si Ethan. Kunin mo ang anak mo. Maayos siya. Pero kailangan niyong umalis ngayon din. Pero si Lily ay hindi natatakot. Inabot niya ang kamay niya at pinatong sa noo ni Rex. Good boy. At si Rex, ang parehong hayop na itinuring na walang pag-asa, ay ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sumunod na minuto, tumayo ang lahat sa katahimikan. Walang gumalaw. Walang umubo. Parang natulala sa nakita. Sa gitna ng alikabok, araw, at kwento ng isang asong hindi kayang hawakan ng sinuman, andoon ang isang bata, payat, maliit, nakatayo sa tabi ng halimaw. At ang halimaw, tahimik, gising, mapagbantay. Kinarga ni Ethan si Lily at humakbang paatras. Tay, bulong ni Lily, masaya siya kapag kasama ako. Hindi agad nakasagot si Ethan. Tumingin lang siya kay Rex na nakatingin din sa kanila habang paalis sila. Ang buntot nito ay mabagal na kumakampay sa lupa. Hindi parang babala. Parang paalam. Mula sa likod, muling tumingala si Grant. Hindi siya sumusunod sa sinuman pero sa kanya. Isang salita lang. Walang sumagot. Walang kailangang sabihin. Nang dumating ang gabi, may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa rancho. Isang kabig, isang tanong, isang tila hindi tapos na sagot. Sa unang pagkakataon, si Rex ay hindi nag-ikot, hindi kumagat sa rehas, hindi umungol sa gabi. Sa halip, siya ay nahiga sa isang gilid ng panulat, nakaharap sa direksyong huling tinahak ni Lily. At nanatili siyang gising, parang nagbabantay. O baka umaasa. Umuulan ng bahagya kinabukasan, sapat para palamigin ang alikabok ng kabukiran at padulasin ang lupa.
Si Ethan ay maagang nagising, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa hindi mapakali niyang isipan. Buong gabi, muling-muli niyang inalala ang eksena kahapon, si Grant na halos masaktan, si Rex na handang sumugod, si Lily na kumalabit ng pangalan ng hayop at ang pagbabago. Good boy, yun lang. At ang aso ay tumigil. Nilapitan niya si Lily sa kusina ng barakong bahay nila, nakaupo sa bangko habang umiinom ng gatas at nagdodrawing sa lumang papel. Anak, simula niya, anong nararamdaman mo kapag kasama mo si Rex? Ngumiti si Lily, parang simpleng tanong lang iyon. Parang alam niya na ligtas ako. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Umiling siya. Mas natatakot ako sa langgam sa banyo. Napatawa siya kahit ayaw niya. Alam mo bang maraming tao ang natatakot sa kanya? Bakit? At doon siya napaisip. Hindi niya masagot. Sapagkat ang nakikita niya sa mata ni Rex ay hindi galit. Hindi rin halimaw. Parang may sakit. Hindi pisikal kundi sa loob. Isang uri ng lungkot na hindi mo basta-basta mapansin kung hindi ka nagmamasid. Bandang tanghali, pinuntahan ni Ethan si Grant sa opisina nito sa dulo ng barn. Kumatok siya ng magaan ngunit walang tugon. Binuksan niya ang pinto at nakita si Grant na nakaupo, may hawak na lumang folder at isang tasa ng kape na hindi gumagalaw sa mesa. May kailangan ka? Tanong ni Grant, walang tumitinging imbitasyon. Gusto kong malaman, sagot ni Ethan. Tungkol sa kanya. Tungkol kay Rex. Tumigil si Grant. Tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Bakit? Dahil yung anak ko, 6 na taong gulang, mas nauunawaan siya kaysa sa lahat ng tagasanay na nakatrabaho mo. Tahimik. Bumuntong hininga si Grant at tinulak ang folder sa mesa. Walang nakakaalam nito maliban sa core staff. Confidential yan. Pero sa lagay ng mga pangyayari, baka ikaw lang ang may karapatang makabasa. Binuksan ni Ethan ang folder. Mga ulat. Police reports. Evaluation ng behavior. Photos ng training. May larawan ng isang apartment building. May notes na naka-highlight, child involved. Suspect neutralized. Isham aggressive post-mission. Handler removed. Anong nangyari? Tanong niya habang sinusuri ang mga papeles. Sa likod ng opisina, isang boses ang sumagot. Nandoon ako. Si Caleb. Tahimik siyang lumapit mula sa anino ng hallway, dahan-dahang pumasok at sumandal sa post ng pinto. Nandoon ka? Ulit ni Ethan. Hindi opisyal. Nagtatrabaho ako malapit sa lugar. Narinig ko ang sigawan. Tumakbo ako para tumulong. Nakita ko ang buong eksena. Nagpalitan ng tingin sina Grant at Ethan. Kilala ko siya, patuloy ni Caleb. Bago siya nasira. Bago siya tinawag na halimaw. Tahimik ang kwarto, para bang ang ulan sa labas ay lumalakas para sakupin ang bigat ng hangin sa loob. Sinave niya ang bata, ani Caleb. May kutsilyo ang suspect. Isang maling kilos lang, tapos na. Tinawag siya ng handler niya, Rex, go. Sumugod siya. Parang kidlat. Tinumba ang lalaki. Naligtas ang bata. Pero may nangyari, bulong ni Ethan. Tumango si Caleb. Nakita ng bata ang lahat. Ang lakas ng tunog. Ang galaw ng dugo. Napasigaw siya. Hindi niya naintindihan. At nung tumingin siya kay Rex, hindi niya nakita ang tagapagligtas. Nakita niya ang hayop na umatake. At iyon ang huling bagay na nakita ni Rex bago siya hinilapalayo. Paano mo alam? Tanong ni Grant, bahagyang depensibo. Tumingin siya sa akin, ani Caleb, mahina ang tinig. Yung aso. Tumingin siya sa akin habang sinisigawan siya ng mga tao. At yung itsura sa mga mata niya, hindi yon galit. Hindi yon kagat. Yon ay tanong. Parang sinasabi niyang, ginawa ko naman ang tama, bakit ganito ang tingin nila sa akin? Tahimik. Walang nagsalita sa loob ng 2 minuto. Araw-araw mula noon, dagdag ni Grant, hindi na siya naging pareho. Umiiyak pag may batang umiiyak. Napapanik kapag may sumisigaw. Hindi siya makalapit sa handler. Bawat utos ay sinasagot niya ng takot. Hindi siya masama, ani Ethan, mas matatag ang tono. Nasira siya. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon, sabat ni Caleb. Pinarusahan siya dahil sa trauma na hindi niya maintindihan. Tumingin si Ethan kay Grant. At ngayon may isang batang hindi natatakot sa kanya.
At siya lang ang nagpapatahimik sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Sumandal si Grant sa upuan. Ibig sabihin, hindi siya kayang ayusin ng disiplina. Hindi rin ng tanikala. Pero ng tiwala. Pero hindi tayo pwedeng umasa sa isang bata. Hindi, sagot ni Caleb. Pero baka siya lang ang kailangan niya para simulan muli. Sa sumunod na araw, bumalik sa dating routine si Lily. Walang makapigil. Dumaan siya sa harap ng panulat ni Rex, ngumiti at umupo sa lupa. Bitbit niya ang laruan na iniabot niya noon. Nandyan pa rin. Basang-basa na. Ngunit buo. Hi, doggy, bulong niya habang pinupunasan ang laruan. Di ba sabi ko, babalik ako? Si Rex ay nakaupo na sa gilid, tila naghihintay. Nang makita siya, dahan-dahan itong lumapit, hindi parang sundalo sa training, kundi parang kaibigan na takot na malate. Hinayaan niyang amuyin ang kamay niya, at sa ikalawang beses mula nang dumating siya sa rancho, hinaplos ni Lily ang kanyang ulo. Sa likod ng barn, pinapanood sila ni Caleb. May hawak siyang lumang sombrero. At sa ilalim ng sombrero, ang kanyang mga mata ay mabigat, puno ng bagay na hindi mabigkas. Alaala. At pagsisisi. Bago magtapos ang gabi, habang ang mga tao ay nagsisihanapan ng tirahan sa ulan, habang ang kulog ay lumalagapak sa kalayuan, si Rex ay hindi sa loob ng panulat. Hindi rin siya natutulog. Nasa labas siya ng barn. Tahimik siyang nakaupo sa putik, nakaharap sa pinto kung saan natutulog si Lily. At hindi siya umaalis. Bantay. Tahimik. Gising. Na para bang, kahit walang nagsabi sa kanya, siya ay may pangakong binabantayan. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimulang lumapit si Lily kay Rex araw-araw. Hindi na ito bago para sa mga tao sa rancho. Pero ang hindi pa rin nila matanggap ay kung gaano kasunod ang aso. Kung gaano ito kabantay. At kung paano, sa paraang hindi inaasahan, tila nagiging mas buo si Rex sa bawat oras na kasama ang bata. Umupo, sabi ni Lily isang umaga, habang nakaupo sa lupa, gamit ang isang piraso ng dayami bilang tungkod. Si Rex, na nakatayo sa tapat niya, ay agad na umupo, maayos, tahimik, hindi dahil sa banta o takot, kundi parang may sariling desisyong sundin. Good boy, tili ni Lily, sabay tawa. Pinanood sila ni Caleb mula sa malayo, nakasandal sa post ng kamalig. Hindi yan training, sabi niya kay Ethan, nakakalabas lang galing barn. Mas parang relasyon. Hindi siya tinuturuan, sang-ayon ni Ethan. Pero sumusunod. Si Grant, bagamat bihirang magkomento simula ng insidenteng halos kagatin siya ni Rex, ay lalong naging tahimik. Pero isang umaga, habang binabantayan niya ang pag-deliver ng bagong batch ng feeds, may lumapit sa kanya na may clipboard, suot ang uniforme ng county. Evaluation team, anunsyo ng lalaki. Dinala niyo rito ang Yesham unit na galing lungsod. Tama, matipid na sagot ni Grant. Time's up, maikling sabi ng isa pa. May 30 araw lang ang programang ito para sa rehabilitasyon. Oras na para magdesisyon. Bandang tanghali, pinuntahan ni Ethan si Grant sa opisina nito, sa dulo ng barn. Kumatok siya ng magaan, ngunit walang tugon. Binuksan niya ang pinto at nakita si Grant na nakaupo, may hawak na lumang folder, at isang tasa ng kape na hindi gumagalaw sa mesa. May kailangan ka? Tanong ni Grant, walang tumitinging imbitasyon. Gusto kong malaman, sagot ni Ethan. Tungkol sa kanya. Tungkol kay Rex. Tumigil si Grant. Tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Bakit? Dahil yung anak ko, 6 na taong gulang, mas nauunawaan siya kaysa sa lahat ng tagasanay na nakatrabaho mo. Tahimik. Bumuntong hininga si Grant at tinulak ang folder sa mesa. Walang nakakaalam nito maliban sa core staff. Confidential yan. Pero sa lagay ng mga pangyayari, baka ikaw lang ang may karapatang makabasa. Binuksan ni Ethan ang folder. Mga ulat. Police reports. Evaluation ng behavior. Photos ng training. May larawan ng isang apartment building. May notes na naka-highlight, child involved. Suspect neutralized. Isham aggressive post-mission. Handler removed. Anong nangyari? Tanong niya habang sinusuri ang mga papeles. Sa likod ng opisina, isang boses ang sumagot. Nandoon ako. Si Caleb. Tahimik siyang lumapit mula sa anino ng hallway, dahan-dahang pumasok at sumandal sa post ng pinto. Nandoon ka? Ulit ni Ethan.
Hindi opisyal. Nagtatrabaho ako malapit sa lugar. Narinig ko ang sigawan. Tumakbo ako para tumulong. Nakita ko ang buong eksena. Nagpalitan ng tingin sina Grant at Ethan. Kilala ko siya, patuloy ni Caleb. Bago siya nasira. Bago siya tinawag na halimaw. Tahimik ang kwarto, para bang ang ulan sa labas ay lumalakas para sakupin ang bigat ng hangin sa loob. Sinab niya ang bata, ani Caleb. May kutsilyo ang suspect. Isang maling kilos lang, tapos na. Tinawag siya ng handler niya, Rex, go. Sumugod siya. Parang kidlat. Tinumba ang lalaki. Naligtas ang bata. Pero may nangyari, bulong ni Ethan. Tumango si Caleb. Nakita ng bata ang lahat. Ang lakas ng tunog. Ang galaw ng dugo. Napasigaw siya. Hindi niya naintindihan. At nung tumingin siya kay Rex, hindi niya nakita ang tagapagligtas. Nakita niya ang hayop na umatake. At iyon ang huling bagay na nakita ni Rex bago siya hinila palayo. Paano mo alam? Tanong ni Grant, bahagyang depensibo. Tumingin siya sa akin, ani Caleb, mahina ang tinig. Yung aso. Tumingin siya sa akin habang sinisigawan siya ng mga tao. At yung itsura sa mga mata niya, hindi yon galit. Hindi yon kagat. Yon ay tanong. Parang sinasabi niyang, ginawa ko naman ang tama, bakit ganito ang tingin nila sa akin? Tahimik. Walang nagsalita sa loob ng 2 minuto. Araw-araw mula noon, dagdag ni Grant, hindi na siya naging pareho. Umiiyak pag may batang umiiyak. Napapanik kapag may sumisigaw. Hindi siya makalapit sa handler. Bawat utos ay sinasagot niya ng takot. Hindi siya masama, ani Ethan, mas matatag ang tono. Nasira siya. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon, sabat ni Caleb. Pinarusahan siya dahil sa trauma na hindi niya maintindihan. Tumingin si Ethan kay Grant. At ngayon may isang batang hindi natatakot sa kanya. At siya lang ang nagpapatahimik sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Sumandal si Grant sa upuan. Ibig sabihin, hindi siya kayang ayusin ng disiplina. Hindi rin ng tanikala. Pero ng tiwala. Pero hindi tayo pwedeng umasa sa isang bata. Hindi, sagot ni Caleb. Pero baka siya lang ang kailangan niya para simulan muli. Sa sumunod na araw, bumalik sa dating routine si Lily. Walang makapigil. Dumaan siya sa harap ng panulat ni Rex, umiti at umupo sa lupa. Bitbit niya ang laruan na iniabot niya noon. Nandyan pa rin. Basang-basa na. Ngunit buo. Hi, doggy, bulong niya habang pinupunasan ang laruan. Di ba sabi ko, babalik ako? Si Rex ay nakaupo na sa gilid, tila naghihintay. Nang makita siya, dahan-dahan itong lumapit, hindi parang sundalo sa training, kundi parang kaibigan na takot na malate. Hinayaan niyang amuyin ang kamay niya, at sa ikalawang beses mula nang dumating siya sa rancho, hinaplos ni Lily ang kanyang ulo. Sa likod ng barn, pinapanood sila ni Caleb. May hawak siyang lumang sombrero. At sa ilalim ng sombrero, ang kanyang mga mata ay mabigat, puno ng bagay na hindi mabigkas. Alaala. At pagsisisi. Bago magtapos ang gabi, habang ang mga tao ay nagsisihanapan ng tirahan sa ulan, habang ang kulog ay lumalagapak sa kalayuan, si Rex ay hindi sa loob ng panulat. Hindi rin siya natutulog. Nasa labas siya ng barn. Tahimik siyang nakaupo sa putik, nakaharap sa pinto kung saan natutulog si Lily. At hindi siya umaalis. Bantay. Tahimik. Gising. Na para bang, kahit walang nagsabi sa kanya, siya ay may pangakong binabantayan. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimulang lumapit si Lily kay Rex araw-araw. Hindi na ito bago para sa mga tao sa rancho. Pero ang hindi pa rin nila matanggap ay kung gaano kasunod ang aso. Kung gaano ito kabantay. At kung paano, sa paraang hindi inaasahan, tila nagiging mas buo si Rex sa bawat oras na kasama ang bata. Umupo, sabi ni Lily isang umaga, habang nakaupo sa lupa, gamit ang isang piraso ng dayami bilang tungkod. Si Rex, na nakatayo sa tapat niya, ay agad na umupo, maayos, tahimik, hindi dahil sa banta o takot, kundi parang may sariling desisyong sundin. Good boy, tili ni Lily, sabay tawa. Pinanood sila ni Caleb mula sa malayo, nakasandal sa post ng kamalig. Hindi yan training, sabi niya kay Ethan, nakakalabas lang galing barn. Mas parang relasyon. Hindi siya tinuturuan, sang-ayon ni Ethan.
Pero sumusunod. Si Grant, bagamat bihirang magkomento simula ng insidenteng halos kagatin siya ni Rex, ay lalong naging tahimik. Pero isang umaga, habang binabantayan niya ang pag-deliver ng bagong batch ng feeds, may lumapit sa kanya na may clipboard, suot ang uniforme ng county. Evaluation team, anunsyo ng lalaki. Dinala niyo rito ang Siyam unit na galing lungsod. Tama, matipid na sagot ni Grant. Time's up, maikling sabi ng isa pa. May 30 araw lang ang programang ito para sa rehabilitasyon. Oras na para magdesisyon. Agad na nabalitaan ito ng buong rancho. Mabilis ang usapan, bulong-bulungan sa mga daanan ng dayami, sa kusina, sa tabi ng mga panulat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tao lang ang hindi apektado, si Lily. Daddy, tanong niya habang nasa mesa ng agahan, ano po ibig sabihin ng evaluation? Napatigil si Ethan sa pagmuya. May mga tao lang na gusto makita kung maayos na si Rex. Bakit? Maayos naman siya, di ba? Ngumiti siya ng pilit. Anak. Pero hindi lahat ay naniniwala agad. Di papakita natin sa kanila, sagot ni Lily, parang ang sagot ay kasing simple lang ng pagligpit ng laruan. Kinabukasan, dumating ang 3 evaluator. May dalang papel, gloves, at walang emosyon sa mga mata. Isa ay matangkad, kalbo, may badge na may nakalagay na Chief Evaluator. Isa ay babae, medyo bata, hawak ang isang tablet. Ang huli ay mukhang dating sundalo, tahimik lang, pero ang mga mata ay alerto. Si Grant ang sumalubong. He's in Pen 6. May protocol na kami. Pero heads up, hindi siya tumutugon sa inyo. Isang tao lang ang pinapansin niya. Then that's a problem, malamig na sagot ng chief. An attack dog that only listens to a child. That's not trust. That's danger. Pumasok sila sa training arena. Tumahimik ang rancho. Lahat ay nakatambay sa gilid, pati ang mga laging abala ay tila nahila ng tensyon ng sandaling iyon. Pinakawalan si Rex sa loob ng malawak na espasyo. Hindi siya agresibo, pero naglalakad-lakad ng mabilis, parang alam niyang sinusuri siya. Command, sit, sigaw ng evaluator. Walang reaksyon si Rex. Command, stay. Umungol ang aso. Tumigil sa paglalakad pero hindi umupo. Tumingin sa labas, tila may hinahanap. Strike 1, bulong ng babae sa tablet. Near Leash approach, utos ng chief. Si Grant ang lumapit, may hawak na training lead. Nagsalubong ang tingin nila ni Rex. Ang katawan ng aso ay agad na nanigas. Down, Rex, utos ni Grant, firm ang boses. Isang iglap. Si Rex ay sumingising. Isang malalim na ungol na pumunit sa paligid. Easy, sabay atras ni Grant. Si Rex ay sumugod ng ilang hakbang, ngunit hindi tuluyang umatake. Umikot lang, mabilis, parang sinabog ng damdaming hindi niya kayang hawakan. Strike 2, bulong ng babae. Last chance, sabi ng chief. One more aggressive display. Ngunit sa likod ng arena, may maliit na tinig ang tumawag. Rex! Napalingon ang lahat. Si Lily. Walang nakapigil sa kanya. Suot ang maruming bota, may hawak na stuffed bunny, at may ngiti sa labi. Lily, and sigaw ni Ethan. Mabilis siyang tumakbo, pero si Lily ay pumasok na sa arena. Rex, di ba sabi ko behave lang, anya, parang hindi siya nasa gitna ng tensyon. Tumigil si Rex. Agad. Umupo. Tumahimik ang paligid. Lumapit si Lily. Inabot ang kamay. Hinaplos ang ulo ni Rex. At sa mata ng lahat, mula sa pinakahigpit sa evaluator hanggang sa pinakamatanda sa rancho, ang dating halimaw ay lumambot na parang kuting. Ipikit ni Rex ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Ang chief evaluator ay hindi makakibo. Ma'am, sabi ng babae sa tablet, he responded. Not to the handler. Not to any command. No, sagot ng lalaki. Pero nagbago siya. Sa kanya. Tahimik ang chief. Tinitigan si Lily na ngayon ay nakaupo na sa tabi ng aso, gumuguhit ng bilog sa lupa gamit ang stick. Si Rex ay nakahiga sa tabi niya, buntot na bahagyang kumakampay. Ma'am, tanong ng babae muli. Muling tinignan ng chief ang clipboard. Kinuha ang pen. At sa ilalim ng kolum na may titulong recommendation, ay isinulat niya ang isang salita. Rehabilitado. Walang sumigaw. Walang nagpalakpakan.
Pero ang bigat sa hangin ay nawala. Ang mga mata ni Ethan ay bahagyang namasa. Si Grant ay napatingin kay Caleb na bahagyang tumango. At si Lily? Tumayo, tumalikod kay Rex at sumigaw sa ama niya. Daddy, okay na siya. Hindi na nila siya papatayin. Agad siyang sinalubong ni Ethan. Niyakap niya ang anak niya ng mahigpit. Si Rex ay lumapit sa kanila, dahan-dahang lumingon sa Chief Evaluator, parang nagpapasalamat. Para sa akin, bulong ng matanda, hindi lang siya ligtas. Tumingin siya sa langit. Binuhay siya ulit. Mainit at mabigat ang hangin sa rancho noong araw na yon. Parang may nakaambang hindi mo maipaliwanag, isang uri ng tensyon na hindi pa dumarating pero ramdam na ng balat. Sa di kalayuan, ang langit ay unti-unting nagdudugo ng kulay abo. Dumidilim ang paligid kahit tanghaling tapat pa lang. May bagyo raw, ani Caleb, habang tinititigan ang makapal na ulap sa silangan. Mabigat ang hangin. Mga hayop nararamdaman na. Nababaliw yung mga kabayo sa paddock, dagdag ni Ethan habang pinupunasan ang pawis sa noo. Isa sa kanila, yung itim, lumundag sa gate kanina. Napunit yung sinulid sa bakod. Si Diablo yun, sabat ni Grant, padabog na naglalakad papunta sa establon. Pag yun ang nagwala, kahit buhos ng ulan ay hindi makakapigil. Sa gitna ng pag-aayos ng mga gamit at paghahanda sa paparating na bagyo, may isang bagay lang ang tahimik at tila hindi nababahala sa paligid, si Rex. Nasa lilim siya ng barn, nakahiga, nakatingin sa langit. Si Lily naman ay nasa malapit, nakaupo sa damuhan, nagdodrawing gamit ang stick sa lupa habang dinidiktahan niya si Rex ng mga hugis. Circle. Okay, good. Tignan mo, Rex. Ganyan yan. Parang donut. Ang aso ay nakatingin lang kalmado. Pero sa likod ng katahimikang yon may sensyales na. Ang buntot niya bahagyang gumagalaw. Ang tenga gumagalaw sa bawat tunog sa paligid. May nararamdaman siya. Maya-maya bumuhos ang hangin. Malamig. Matalim. At sa unang kulog, lahat ng hayop sa paligid ay tila nahilo. Isang iyak ng kabayo ang bumasag sa kalmado ng hapon. Grant, sigaw ni isang handler. Ilri kabayong tumakbo. Lahat ay nagtakbuhan palabas. Tumambad ang isang eksena na parabang pelikula, si Diablo, ang itim na kabayo, may puting pilat sa leeg, tumatakbo na parang tinatakasan ang kamatayan. Mata niya ay pula, ilong ay naglalabas ng bula. Hindi siya basta tumatakbo. Sira ang isip. Wala sa sarili. At ang direksyon niya? Diretso kay Lily. Lily, sigaw ni Ethan habang kumaripas. Anak Halos mawalan siya ng boses. Pero ang bata, tila natigilan sa kinatatayuan. Parang hindi makagalaw. Lahat ay nagsigawan. Lahat ay gumalaw. Pero wala sa kanila ang makakarating sa kanya sa oras. Si Rex lang. Sa isang iglap tumayo ang aso. Ang katawan niya ay parang boltahe ng kuryente. Walang nag-utos. Walang tumawag. Siya mismo ang humusga. At tumakbo. Ang paa niya ay humahampas sa lupa na parang may sariling pulso. Ang katawan niya ay sumugod sa hangin. At sa mismong segundo na ang kabayo ay isang hakbang na lang kay Lily, si Rex ay lumipad. Isang pagtalon. Isang galaw. Isang sakripisyo. Tumama ang katawan ni Rex sa harapan ni Lily, tulak ng buong lakas. Tinamaan siya ng dibdib ng kabayo. Tumilapon ang kanyang katawan. Bumagsak. Umikot sa damuhan. Si Lily ay nahila sa gilid, muntik ng masagasaan, pero ligtas. Si Diablo ay dumiretso sa kabila, tuluyan ng sumadsad sa semento at pinigil ng ibang handlers. Tahimik. Walang gumalaw. Si Lily ay nakaupo sa putik, nanginginig. Si Ethan ay halos madapa sa pagtakbo sa anak niya. Anak ko. Lily. Si Rex, bulong ni Lily. Daddy, si Rex. Napalingon sila. Si Rex ay nakahandusay. Gumagalaw pero mahina. Ang hininga niya ay hindi pantay. May dugo sa gilid ng kanyang katawan. Hindi siya umuungol. Hindi siya tumatahol. Tahimik lang siya. Niyakap agad siya ni Lily. Hindi alintana ang putik. Hindi alintana ang ulan na biglang bumuhos. Wala siyang pakialam sa kabuluhan. Rex! Rex, wag kang matulog, please. Lumuha si Lily.
Hindi iyak ng batang spoiled. Hindi iyak ng takot. Iyakan ng puso. Dinala ko yung laruan mo, sabay kuha sa stuffed bunny mula sa bulsa. Akin na to kanina, pero sa'yo na ulit. Okay lang yan, Rex. Dito lang ako. Tumakbo si Caleb, may dalang kumot. Takpan natin siya. Hindi siya pwedeng lamigin ngayon. Huwag mo siyang galawin, sigaw ni Lily. Baka masaktan siya. Lumuhod si Ethan sa tabi ng anak niya. Hindi niya alam kung sino ang uunahin, ang batang niyayakap ang aso, o ang asong mukhang bibigay na. Dahan-dahang iminulat ni Rex ang isang mata. Tumingin kay Lily. Ang buntot niya ay kumampay bahagya lang. Good boy, bulong ng bata. Ang tapang mo. At doon, sa gitna ng ulan, sa putik ng lupa, at sa sigawan ng mga tao sa paligid, si Lily ay yumakap ng mahigpit sa leg ng aso. Parang ayaw niyang pakawalan. Parang kung kaya niya, siya na mismo ang magpapagaling sa bawat bali, sa bawat pilat, sa bawat takot na bumalot sa buhay ng hayop na ito. Buhay pa siya, bulong ni Grant habang papalapit, hawak ang radyo. Kailangan natin ng vet ngayon na. Ngunit kahit sa gitna ng aksyon at takot, isa lang ang tanong sa hangin na hindi masabi ng sinuman. Kung nabuhay siya, anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya pagkatapos nito? 3 araw na ang lumipas mula nang iligtas ni Rex si Lily mula sa kabayong nagwala. 3 araw ng tahimik na paghihintay. 3 araw na ang buong rancho ay tila humihinga ng mas mabagal, naglalakad ng mas marahan, at kumikilos na parabang anumang biglang tunog ay pwedeng makasira ng isang milagro sa pagbuo. Sa veterinary barn, may maliit na kama na ginawa para kay Rex. Sa ilalim ng manipis na bumbilyang kulay dilaw, nakahiga ang aso. May benda sa tagiliran, may sugat sa binti, at isang maliit na baldado sa galaw. Pero gising siya. At hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Lily. Nakatulog sa maliit na upuan, ang pisngi nakasandal sa gilid ng dayaming kama. Sa kamay niya, nakahawak pa rin ang stuffed bunny. At kahit sa tulog, hindi niya binibitawan ang dulo ng tainga ni Rex. Tahimik na binuksan ni Ethan ang pinto. Maingat ang hakbang, parang ayaw gambalain ang katahimikan ng silid. Tumayo siya sa tabi ni Caleb, na naroon din, may hawak na termos ng kape, walang imik. Kamusta siya? Tanong ni Ethan sa mahinang tinig. Mas matibay kaysa sa akala natin, sagot ni Caleb. Hindi ko alam kung milagro o pagmamahal ang nagpapagaling sa kanya, pero totoo yung isa sa dalawa. Baka pareho. Nagbukas ang pinto sa likod. Si Grant. Mabigat ang hakbang, parang may dinadalang mga taon ng pananahimik. Hindi agad nagsalita. Tumingin lang kay Rex, kay Lily, at sa mga sugat ng hayop na minsang kinatakutan ng lahat. Hindi ako nagkamali sa basa sa kanya, ani Grant, direkta, pero mababa ang tono. Napatingin si Ethan. Anong ibig mong sabihin? Sinabi kong mapanganib siya. Sinabi kong hindi na siya pwedeng iligtas. Pero hindi ko sinabi kung bakit siya ganon. Hindi dahil hindi ko alam. Kundi dahil hindi ko matanggap na mali ako. Lumapit si Grant sa kama. Pinanood si Rex na ngayon ay gising, nakamasid, pero hindi galit. Hindi rin agresibo. Tahimik lang, payapa, nakatingin sa mga mata ni Grant. Nandoon din ako, dagdag ni Caleb. Sa operasyon kung saan siya nabasag. Lumingon si Ethan. Hindi mo pa to ikinukwento ng buo. Walang gustong makinig noon, ani Caleb. Pero ngayong lahat ay nagbago, siguro dapat ko nang sabihin. Tumango si Grant, tahimik. Para bang sinasabi niyang, panahon na. Nasa building ako, sa kabilang wing. Hindi nila alam. Narinig ko yung sigawan. Narinig ko yung utos. Pagbukas ng pinto, nakita ko yung babae, yung bata, at si Rex na humaharang. Hindi siya sumalakay. Tinakpan niya ang bata gamit ang katawan niya. Iniligtas niya ito. Pero nang bumukas ang ilaw, yung dugo sa sahig, yung sigaw ng bata, lahat ay akala siyang agresor. Hinala lang pala, bulong ni Ethan. Hindi lang yon, sabi ni Caleb. Pinarusahan siya agad. Tinanggal sa team. Inilayo kay Cole. Binitbit palayo na parang basura. Si Grant ay umupo sa tabi ng kama. Lahat ng ginawa niya, lahat ng galit niya ay hindi galit. Yun ay sugat. Sa tiwala. Sa sistema. Sa sarili. Tahimik si Ethan. Tumingin kay Lily na patuloy na nakayakap sa aso kahit tulog.
Si Rex ay bumaling sa kanya para bang sinasabi, nandito pa ako. Hindi ko siya iiwan. Si Lily ang tanging hindi nagduda, bulong ni Ethan. Wala siyang basang papel, walang training. Pero siya lang ang may lakas ng loob para tanungin, bakit siya ganito? Sa sumunod na araw, bumangon si Lily at tumakbo agad sa tabi ni Rex. Good morning, doggy, bulong niya. Okay na tayo, di ba? Tumahol si Rex, mahinang tahol pero malinis. Hindi alulong. Hindi sigaw. Isang sagot. Nagpalakpakan ng ilang staff sa labas ng barn. Si Caleb ay bahagyang napangiti. Si Grant ay tumango, parang may hinayaan siyang bumagsak na tanikala mula sa dibdib. Kinagabihan, habang nagsusulat si Ethan sa porch, lumapit si Grant, may hawak na envelope. Para saan yan? Tanong ni Ethan, tumayo agad. Papers, ani Grant. Sa mata ng county, rehabilitado siya. Pero ang tanong ngayon, saan siya pupunta? Anong ibig mong? Inabot ni Grant ang envelope. Pirmahan mo yan. Pirmahan nyo. Dahil hindi ko na kayang makita siyang ilayo pa kay Lily. Napatitig si Ethan sa papeles. Adoption application, name, Rex. Status, approved. Adopter, Ethan Cole. Dependent, Lily Cole. Nasa inyo na siya, ani Grant. Diyan siya gumaling. Doon siya nabuhay. Si Ethan ay hindi agad nakapagsalita. Tumigil lang siya. Tumingala sa langit. At tahimik na binuksan ang pinto papasok. Sa loob, si Lily ay natutulog na. Si Rex ay nakahiga sa paanan ng kama. At kahit sa liwanag ng gabi, makikita mong ang dating halimaw ay isa ng anino ng pag-asa. Tahimik. Gising. Bantay. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya ligtas. May tahanan na siya. Ang huling araw sa rancho ay dumating na may kakaibang katahimikan. Walang masyadong nagsasalita. Walang abalang tunog ng makina o sigawan ng mga tauhan. Ang hangin ay magaan at ang langit, bagaman abuhin, ay hindi mabigat. Parang ang mundo ay humihina ng malalim, nagbibigay ng espasyo sa isang paalam na matagal ng hinog. Si Rex ay hindi na nakakulong. Wala na siyang leash. Wala na ring tanikala o rehas. Nakalakad siya sa tabi ni Lily sa bukas na lupa ng rancho, dahan-dahan, mata ay malambot, buntot ay kampay-kampay, hindi para mag-ingat, kundi para sabihin, ligtas ako. Nakatsinelas si Lily, may bitbit na maliit na bag, at sa kabilang kamay ay ang stuffed bunny na lumana sa dami ng halik, yakap, at luha. Tumingin siya sa paligid, parang pinapabaon sa alaala ang bawat sulok. At sa tabi niya, si Rex, parang anino, parang kakambal. Ready ka na, doggy? Tanong niya, tumingin pataas. Tumahol si Rex ng mahina. Isang sagot. Isang i. Mula sa porch, nakamasid si Caleb. Suot ang lumang sombrero, may hawak na tinuping kumot sa dibdib. Hindi siya pala salita. Hindi rin mahilig sa eksena. Pero ngayon, may luha sa gilid ng mata niya na hindi niya pinunasan. Lumapit si Lily sa kanya, si Rex ay tahimik na sumunod. Salamat po, Tito Caleb, sabi ni Lily. Alagaan niyo yung ibang aso ha. Tumango si Caleb, pilit ang ngiti. Ikaw ang nagligtas sa kanya, anak. Huwag mong kalimutang sabihin sa mundo na hindi lahat ng sugat ay nakikita. Sumaludo si Lily, ginaya lang mula sa napapanood niyang pelikula. Aye, sir. Lumapit si Ethan, may bitbit na mga gamit. Ready na tayo. Tumango si Lily. Po. Halika na. Mahaba-haba pa ang biyahe. Habang nilalagay nila ang mga gamit sa likod ng sasakyan, si Grant ay tahimik na lumapit kay Rex. Tumigil ang aso. Tumingala. At tumahimik. Hindi ko agad nakita, bulong ni Grant. Pero salamat. Sa paalala. Sa tapang. Yumuko siya at maingat na hinaplos ang ulo ni Rex. Bihira ang ganito. Huwag mong sayangin yan, okay? Tahimik lang si Rex. Pero tumango siya. Tumango siya. Sa sasakyan, si Lily ay naupo sa likod. Si Rex ay umakyat kasunod niya, parang alam na ang lugar. Tumihaya siya sa sahig ng sasakyan, ulo sa hita ng bata. Ilang minuto lang, si Lily ay nakatulog na, ang hininga ay pantay, ang mukha ay payapa, parang walang kahit anong masamang alaala ang natira. Si Rex ay hindi natulog. Gising ang kanyang mga mata. Tahimik. Nakabantay.
Habang umaandar ang sasakyan palayo sa rancho, lahat ng naiwan ay nakatayo sa gilid ng daan. Tahimik silang kumakaway, nagbubuntong hininga, pero may ngiti. Hindi pa rin sila makapaniwala. Ang halimaw na dating hindi pwedeng hawakan, ngayon ay alaga na ng isang batang babae. Sa harapan, si Ethan ay tahimik lang habang nagmamaneho. Pero sa loob niya, maraming gumagalaw. Naisip niya ang una nilang dating sa rancho. Ang babala. Ang takot. Ang kabiglaanan. At ngayon, heto sila paalis, may kasama ng bagong miyembro ng pamilya. Hindi lang nakita ni Lily ang aso, naisip niya. Pinaniwalaan niya ito. At iyon ang nagpabago sa lahat. Makalipas ang ilang kilometro, nagsimulang umambon. Malamig. Mahina. Parang yakap. Binuksan ni Ethan ang radyo. Isang lumang kanta ang tumugtog. At sa rearview mirror, nakita niya ang tanawin. Si Lily, nakasandal sa bintana, nakatulog na may ngiti sa labi. At si Rex, nakapulupot sa kanya. Gising. Tahimik. Mapagbantay. Hindi na siya halimaw. Hindi na siya kwento ng takot. Siya na ngayon ang bantay ng batang naniwala sa kanya nang wala nang ibang gumawa nito. Isang dating sirang kaluluwa, muling nabuo. Isang bagong simula. Kung iniisip mong dito na nagtatapos ang kwento, mag-isip ka ulit. May bago ng tahanan si Rex. Pero sa labas ng bintana, may mundo pa ring puno ng mga nilalang na tinatawag nating panganib. Mga hayop. Mga tao. Mga pusong nilamon ng galit, trauma, o takot. Tanong lang, tunay ba silang halimaw? O baka tulad ni Rex sila ay mga sirang kaluluwa, naghihintay lang ng isang batang makakita sa kanila. Magsalita. Magtiwala. At maghintay sa sagot. Gusto mong malaman kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos? Like, share, at i-comment sa baba, ikaw ba magtitiwala kay Rex? Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.